Ngayon ay hinuhukay natin itong ube. Yung isa ay lumalaki siya habang yung 50 kilo na pinakita namin sa inyo ay habang umiibabaw lumalaki mula maliit palaki. Ito namang variety ito ay nakakatuwa din dahil ito naman ay iilalim ng kaunti tapos ay lulutang, kaya't na ganito yung itsura. Tingnan niyo, may sikat pa ng araw ito mula dyan gumayan siya. 1 year ito, 1 year. At ito hindi lang isa kundi dalawa Ewan ko kung ito makukuha namin. Yan. Yung isang puno nagkaroon ng sanga. Naging dalawa siya. Ganyan siya. Magandang variety rin ito. Mga 10 kilo siguro lahat. Kaya hindi na masama na magtanim ng ganito. Mahaba din Ngayon ay di ito'y unang taon. Pangalawang taon ito ay gagayon din at lulutang din. Sa looban ng 5 years manuwang ang nilakaran nito. Gumagayong-gayon siya Yan. Ito yung unang taon, pangalawang taon, gagayon yan. Gagayon, Pangatlong taon, gagayon ulit yan. At magmumultiply siya kasi ito ay isang puno lang, naging dalawa yung laman. At tingnan yung pangalawang laman, Yung pangalawang laman, lulutang dyan. Tapos ay magkakaroon ulit yan ng dahon, susuloy dyan, gagayo naman yan. Ako'y tuwan-tuwa sa ubing ito, hindi ko akalain na ganito ang kahihinatnan. Magandang magtanim ng ganitong ube. Ang ganitong ube magandang ilagay sa mga bakanting lote na may siminto. Ang tingin ko hindi magandang ibaw sa lupa. Tingnan nyo ang pinagbaw na malalim Tingnan nyo. Malalim. Ay kung ito'y nakaganyan lang sa simento, tapos tatabunan ng mga tuyong dahon, lalagyan ng mga organic fertilizer, ay hindi siya babaon. Gagayon lamang siya parang ahas. Ito na yung isang puno. Ito magandang sistema rin kasi ito magiging dalawang puno yan at hihiwalay ng gayon. Kaya ito sa isang taon napakalaki na nito. Kaya sa isang taon, magiging ganito yan. 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin, next year, sobrang laki na nito. Tingnan Yan. Yan yung naging resulta.
Sa isang taon, ito'y magiging ganito. 1, 2, 3, 4, 5. Ito ay magiging gayon. 6, 7, 8, 9. Magiging 9 na piraso ito next year. Kung hindi huhukayin. Ngayon, hinukay namin at gagawa tayo ng experiment. Kung papaano natin mapaparami ito at mapapaganda. Kasi madalang na yung ubi na ganito ang variety, yung makikita natin sa palengke ay tig-isang puno na lang. Hindi kagaya nito, ito yung parang nanggaling ito, binili ko sa Balintawak Market sa Manila. At ito'y ilang puno, kaso nung ako'y nagkasakit ay pinaghuhukay ito ng ibang tao. Andiyan yan, pinaghuhukay. Ito yung malaking bunga. Nakakita ako ng bunga na ganyang kahaba. 2, itinanim ko dyan at ito yung naging resulta. Nakakatuwa, no? Para walang sikat ang araw. Ang ako'y natutuwa, pilit siyang lulutang. At pag lumutang na siya, tutubuan dyan ng sanga. At magiging isang puno, magiging isang ganito rin siya. Yung isang puno ay naging 4. Humihiwalay siya ng kusa. Basta malaki na siya, basta lumutang siya, nag-i-split. Ito yung isang puno naging 2. Ito na may naging 4. Ang inaasahan ko, bubunga ng marami kaso yung binagyo. Nilampaso ng bagyo yan, ay wala, hindi natuloy yung mga bunga. Patay na yan, no? Hindi natuloy yung mga bunga. Ang bunga nito ay mahaba na makitid. Mga ganyang kalaki, oh. At isa nga pala, natatandaan ko, ito yung laman na may kaunting sanga. Yan, naging 2. Kasi yung bunga niyan ay may nakagayong pang nakahiwalay. Yung pala naghihiwa-hiwalay sila pag malalaki na. Ito'y mga 30 kilos. Sarap po. Sarap gawing bulang lang. Si Mami ay ito'y sinasama lang sa mga gulay. Hindi namin ito niluluto na yung ube, hindi. Kasi ang sarap niyang sa gulay. Noon ay may 12 klaseng ubi ako. Ipinatanim ko sa aking kapatid doon sa Mindoro. Pero 2 yung naiwan sa akin. 2 klase. At itong klaseng ito'y minamaganda ko na. Ayaw ko nang malipol ang klaseng ito at ipakikita ko sa inyo sa sunod na video kung paano ito paramihin. Sa isang taon, mga 50 puno na ito. Mga 60 siguro. At gagayatin ko yan. Ipakikita ko sa inyo kung paano at kung saan ilalagay pagkagayat, anong gagawin pagkagayat bago itatanim. Itong variety ito ay magandang itanim sa sako na nakapatong lang sa simento, wag ipapatong sa lupa. Di kaya yung mga simento na luma, yung mga bahay na giniba na may mga simento pa dyan, tatambakan nyo ng mga organic at ipapatong lang ninyo yan at tatabunan lang nyo ng mga damo-damo at sa pag-harvest nyo, bubunutin lang yan.
Hindi, mas maganda magtanim ng ube sa nakalatag sa simento. Di kaya sa drum mayroong lata na makapal, di kaya plastic na hindi kayang butasin. Doon yung ilalagay yung ube, tatabunan ng lupa para hindi kayo mahirapang maghukay. Ito yung nahirapan kami. At yun namang ugat niyan, kakalat kung saan saan. Adi yung palibot nun, ang sasabugan ninyo ng mga fertilizer. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness ni Pastor Dito.